pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trick. Hi guys, welcome to my YouTube channel again, and this is Chithaber TV again and again. Again and again. Today, hindi pala today kasi tapos na yan. Tapos na yan. Nung May 15 po itong video namin na ito. Holiday po yan. May 15, dito po kami sa bahay kasi yung mga amo kong pinaalis ko. Ganun. Yung mga amo ko pinaalis ko at kami na lang mag-stay sa bahay para mag-look after ng mga aso at mga bata. Pero yung mga alaga ko guys, pinaalis ko din sila. Sabi ko, kain kayo doon sa McDonald's, doon sa Cyberport. At ako na lang magtitingin sa mga aso. So, on this day guys, May 15 is very unforgettable day. So, ayan, ang sarap-sarap ng kain namin. Yan na guys, yung linuto kong pala. Yung ulam namin is yung igado at saka yung tabungaw. Yung tabungaw, yung upo. Yan na yung ulam namin. Tapos yan, kumakain na kami sabay-sabay. Pero andyan pa rin yung phone, hindi mabitaw-bitawan ng mga persons. So binalik ni Unloves TV yung rice kasi marami daw yung rice niya. Pero on that day guys, ang sarap-sarap ng kain namin. Hindi namalayan ni Baby Tiger Vlog na nawala pala yung wallet niya. Pero may pinuntahan sila sa saan ba na yun? Sa Shamshupo. Pumunta sila ng Shamshupo. Mayroon silang ginawa doon. Pagkatapos nung ginawa nila doon, pumunta na sila dito sa bahay. So, sumakay sila ng bus. Yung wallet niya, tinap-upan niya doon sa bus, doon sa kung saan ka magtatap ng pamasahe guys, kasi ang gamit namin dito is octopus, pero pwede rin naman yung ambarya, pero siya, ang ginamit niya is yung octopus niya. So yun, nag-usap-usap, ang sarap-sarap daw ng usapan nilang dalawa ni Unloves TV. Hindi na niya namalayan na wala pala yung wallet niya. Hindi niya alam kung linagay niya doon sa may bag niya. Ang laki-laki ng bayong niya guys, kung bakit hindi niya nailagay doon yung wallet niya. Siguro linagay niya doon sa lap niya at may hinahawakan silang mga chicherya na dala-dala, tsaka yan yung Fanta. Pero hindi niya alam, hindi niya namalayan kung nailagay niya yung wallet niya sa bayong niya. So, ayan, ang sarap-sarap ng kain namin. Ang sarap ng kwentuhan, ang sarap ng kain namin dyan guys. Pero hindi niya naisip na wala na pala yung wallet niya. Pero pagkatapos namin kumain, pagkatapos namin nag-tidy up dyan sa loob, naghugas ng plato at nagpunas ng mga pinggan, parang kinabahan daw siya. Tapos bigla niyang naalala yung wallet niya. So, pumasok siya sa room ko. Pero dito naman sa kwarto ko guys is napakalinis ng bed. Yung mga gamit lang nila ang naipatong dito sa bed ko. Ang linis ng bed ko nung dumating sila. So, dito lang naman sa bed ko nila linagay yung mga gamit nila. So, may dala pa silang school. Kaya sabi ko, i-check ko doon sa loob ng ref. Baka nailagay mo doon, baka nailapag doon, sabi ko. Pero, chinek ko yung mga ref namin. 3 yung ref nila amo. Wala talaga. Pati yung mga estante namin na
pinaglalagyan namin ng mga baso, wala talaga doon. Kahit doon sa cabinet na pinaglalagyan namin ng mga plato, wala talaga. So hanap kami ng hanap dito sa loob ng kwarto ko, pero wala talaga. Ang linis ng bed ko nung dumating sila. So ayun, nag-usap silang dalawa. Sabi ni Unloves TV kay Baby Tiger Vlog, sabi niya, doon tayo sa harapan ng bus, umupo doon sa may senior citizen na upuan. Senior na kasi sila guys, kaya doon sila umupo. Hindi, yun siguro yung may space, at saka wala na sigurong sasakay pa na matanda kasi ang istasyon ng bus is sa Chifu, kaya doon na sila umupo. So umupo sila doon, napaganda yung usapan nilang dalawa, so hindi na niya napansin na wala na pala yung wallet niya. So bumaba sila ng bahay. So yun, yan, kumain muna kami. So ayun, sabi niya wala yung wallet ko. So sabi ko sa kanya, puntahan natin doon sa Chifu Station kasi ang sinakyan nilang bus is 37A. Ang istasyon ng bus na yan is sa Chifu. Kaya pumunta kami ng Chifu, naglakad kami, kinuha namin yung mga aso. As in guys, ang init-init that time. Talagang pinuntahan namin mga 1 PM siguro yun, pagkatapos namin kumain. Pinuntahan na namin agad. Pero ang oras noon na nawala yung wallet niya is 10 something pa, kasi 10:15 nag-message sa akin si Unloves TV na pasakay na sila ng bus, at saka tinanong niya sa akin kung saan sila dadaan, sa back door ba or sa front door. So kaya yon is 10:15. Saka lang niya napansin nung 1 something na, 1 PM something. So pinuntahan namin doon sa sa Chifu Station, sa bus station doon. Pero nagtanong kami doon sa mga driver. Pero alam nyo guys, ang mga driver dito sa Hong Kong is ang susuplado nila. Mostly ng mga driver dito is suplado. Magtanong ka lang sa kanila, titignan ka ng masama ba, tapos magsasalita sila ng Chinese. Masama, parang masama ang magtanong sa kanila. Kung ano lang yung focus nilang mag-drive, yun lang, yung parang ayaw na nilang mapagtanungan ganun. Pero hindi naman lahat-lahat. Meron din mga driver na mababait. Pero mostly talaga mga suplado, mga driver dito. So yun, nagpunta kami doon sa may station nila. May 4 na driver doon, pinagtanungan namin. Hindi sila makaintindi ng English, puro sila Chinese. Pero nabanggit namin sa kanila na mayroon kaming wallet na hinahanap na wala. Pero ang pinigay lang sa amin is yung contact number ng pangalan nito, bus, yung nila, yung number ng hindi number ng bus yun, basta yung number na tatawagan nila para doon i-report yung nawalan niyang wallet. So kinuha na yun ng tao, ng mga Pilipino or Chinese. Siguro mayroong nag-interest doon sa wallet na yun kasi may laman na 1,000 HKD guys, yun 1,000 HKD, at saka yung ID nila, Blab, ATM card, at saka yung Visa card niya. Meron daw siyang Visa card at saka ATM doon. Yung 1,000 HKD guys, malaki na rin yun. Sa hirap ba naman ng buhay dito ngayon sa Hong Kong, pag-interesan talaga, lalong lalo na kung nagigipit or nangangailangan ng pera yung nakapulot, talagang kukunin na yun. Tsaka kung kinuha na yung pera, bakit tinapon na lang sa basurahan yung wallet guys? Hindi na nila ipinunta dun sa station ng pinag-interesan na yun, yung pera. Yun. Kaya sabi ko sa kanya, mag-report na lang siya sa police kasi yung ID niya, kasi dito sa Hong Kong guys, hindi pwedeng wala kang ID na hawak. Kailangan namin yun ang pinaka number 1 sa amin dito. Yung ID talaga ang pinaka-importante. Kaya nag-report siya sa police station at binigyan siya ng police report na nawala yung ID niya. So
magpapagawa siya ulit ng ID. Kaya hassle na naman sa kanya at magbabayad na naman ulit. Ewan ko kung magkano ulit ang babayaran doon sa paggawaan ng ID, kasi ang alam ko ang binayaran namin noon sa ID ko is 500. Ewan ko lang kung the same pa rin ang babayaran ngayon sa pagpagawa ng ID. So yun, hindi na ibalik yung wallet ni Love. So nakakaawa siya, guys. No, wala siya, as in nandun lahat yung pera niya, lahat ng octopus niya is nandun. Kaya binigyan ko na lang siya ng pera niya, pamasahe niya para makauwi naman sa Discovery Bay. So nakakaawa talaga, no? Yung makita mo talaga yung itsura niya na hindi mo ma-explain, pero tinitibayan lang talaga niya yung loob niya. It's by accident. Talagang ganyan ang buhay. May mawawala at may bumabalik. So talagang ganyan ang buhay. Hindi mo inaasahan na may mawawala ka. So lesson learned na rin yan sa atin, guys. Kaya kung may bag ka, kung may malaki kang bag, doon mo na lang ilagay lahat yung mga anik mo ba? Kasi ang shoulder bag minsan, ang akala mo na ilagay mo doon sa loob ng shoulder bag, pero hindi pala. Hindi mo mamamalayan yan na mahuhulog. So lesson learned na naman yan sa amin, guys. So hanggang dito na lang ang aking video, no? So hanggang dito na lang ang aking voice over, guys. So thank you for watching again. Enjoy watching. Babush! See you again on my next video. Bye-bye!